May mga pagkakataon sa buhay na kahit gaano ka kasikat, kahit gaano karaming kamera ang nakatutok sa iyo, kahit gaano karaming tao ang nakatingin, may mga laban na hindi nakikita ng publiko. Sa harap ng kamera, kailangan mong ngumiti, kailangan mong magsalita, kailangan mong gumanap, at kailangan mong ipakita na kaya mo. Pero paano kung sa likod ng ngiti may sakit? Paano kung sa likod ng isang professional na performance may isang taong tahimik na nakikipaglaban? Ito ang naging usap-usapan matapos ibahagi ni Mama Loy ang kanyang obserbasyon tungkol kay Kris Aquino sa isang Netflix shoot. Kumusta mga kaibigan? Welcome back sa ating channel. Kung bago ka pa lamang dito, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga pinakabagong balita at showbiz updates. Ayon sa kwento ni Mama Loy, nanatiling professional si Kris at hindi nagreklamo sa buong shoot kahit nakararamdam siya ng sakit. Isang simpleng kwento, pero kapag pinag-isipan mo, napakaraming tanong ang lumalabas. Ano nga ba ang nangyari sa likod ng kamera? Ano ang nakita ni Mama Loy? At bakit naging emosyonal ang kwento tungkol sa isang babaeng matagal nang kilala ng publiko bilang Queen of All Media? Ngayong araw, balikan natin ang kwento. Hindi para gumawa ng haka-haka, hindi para panghimasukan ang pribadong buhay ni Kris, kundi para makita ang taong nasa likod ng isang pangalan na napakalaki sa industriya. Kris Aquino. Sa loob ng maraming taon, naging bahagi ng buhay ng maraming Pilipino si Kris Aquino. Sa telebisyon, sa pelikula, sa mga endorsement, sa mga talk show, at higit sa lahat, sa mga kwentong personal niyang ibinahagi sa publiko. Kilala siya sa pagiging prangka, kilala siya sa pagiging expressive, at kilala siya sa kakayahang gawing personal ang bawat kwentuhan. Kapag si Kris Aquino ang nasa harap ng kamera, parang hindi lang isang celebrity ang kausap ng audience. Para siyang isang kaibigan na nagkukuwento, isang taong hindi natatakot ipakita ang kanyang emosyon. Tumawa, umiyak, magmahal, at magsabi ng kanyang nararamdaman. Pero sa paglipas ng mga taon, nakita rin ng publiko ang isa pang bahagi ng kanyang buhay. Ang kanyang pakikipaglaban, ang mga pagsubok, at ang mga pagkakataong kinailangan niyang huminto, magpahinga, at unahin ang kanyang sarili. Kaya nang lumabas ang kwento tungkol sa kanyang Netflix shoot, maraming tao ang napaisip. Dahil sa isang industriya kung saan mahalaga ang pagiging presentable at professional, ano ang nangyayari kapag ang katawan mo ay nagsasabing, "Hindi ko na kaya"? At dito nagsimula ang kwento. May isang Netflix shoot kung saan kasama si Kris Aquino. Para sa ordinaryong viewer, isang shoot lang ito. Camera, lights, crew, script, at isang celebrity na kailangang gawin ang kanyang trabaho. Pero ayon kay Mama Loy, may isang bagay na hindi agad makikita ng kamera. Si Kris ay nakararamdam ng sakit. At sa kabila nito, nanatili siyang professional. Hindi nagreklamo. Hindi ipinakita sa harap ng lahat ang bigat na kanyang nararamdaman. Nagpatuloy siya. At dito naging makahulugan ang sinabi ni Mama Loy. Dahil hindi niya lamang nakita ang celebrity. Nakita niya ang taong nasa likod ng celebrity. Isang taong maaaring nahihirapan, pero patuloy na ginagawa ang kailangan niyang gawin. At minsan, iyon ang pinakamahirap na klase ng tapang. Hindi iyong malakas kang sumigaw. Hindi iyong ipinapakita mong kaya mo ang lahat. Kundi iyong tahimik kang humaharap sa isang bagay, habang sinusubukan mong hindi ito ipakita sa ibang tao. May isang bahagi ng kwento na talagang tumatagos. Dahil ayon sa headline ng ulat, sinabi ni Mama Loy, "I saw how hard it was for her." Hindi natin kailangang dagdagan ang kwento. Hindi natin kailangang hulaan kung gaano kasakit. Hindi natin kailangang gumawa ng sariling diagnosis. Dahil ang pinakamahalagang bagay na sinabi ay simple. Nahihirapan siya, pero nagpatuloy siya. At dito natin makikita ang isang reality tungkol sa entertainment industry. Kapag nakita natin ang final product, madalas hindi natin nakikita ang proseso. Kapag napanood natin ang isang magandang performance, hindi natin alam kung ilang oras ang paghahanda. Kapag nakita natin ang isang celebrity na nakangiti,
Hindi natin alam kung ano ang nangyari bago magsimula ang kamera. At kapag nakita natin ang isang tao na mukhang okay, hindi ibig sabihin na wala siyang pinagdadaanan. Minsan, ang pinakamalaking laban ay nangyayari sa lugar na hindi nakukunan ng kamera. May isang salita na paulit-ulit na lumilitaw sa kwentong ito. Professional. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? Professional ka kapag ginagawa mo ang trabaho mo kahit mahirap. Professional ka kapag nirerespeto mo ang mga taong umaasa sa iyo. Professional ka kapag alam mong may commitment ka at sinusubukan mong tuparin iyon. Pero may isa pang tanong. Hanggang saan dapat ang pagiging professional? Dapat ba nating purihin ang isang tao dahil pinilit niyang magtrabaho kahit may nararamdaman siyang sakit? O dapat ba nating matutunan na minsan, ang tunay na tapang ay ang pagsasabing, kailangan ko munang magpahinga. Hindi natin alam ang buong detalye ng sitwasyon ni Chris. At hindi rin natin kailangang malaman ang lahat. Ang mahalaga, nakita ng isang taong malapit sa sitwasyon kung gaano kahirap para sa kanya. At sa halip na gawing drama ang lahat, ang kwento ay naging paalala tungkol sa isang bagay. Hindi natin alam ang buong laban ng isang tao. Sa mata ng publiko, si Chris Aquino ay isang icon, isang pangalan, isang personalidad, isang babaeng sanay sa spotlight. Pero bago siya naging Chris Aquino na kilala ng buong bansa, isa rin siyang tao. May takot, may pagod, may kahinaan, may mga araw na malakas, at may mga araw na mahina. At marahil iyon ang dahilan kung bakit maraming Pilipino ang nakaka-relate sa kanya. Dahil hindi naman perfect ang buhay, hindi naman palaging masaya, hindi naman araw-araw ay may energy tayo para ngumiti. May mga umagang gusto nating bumangon, pero parang mabigat ang katawan. May mga araw na gusto nating sabihin, pagod na ako. Pero hindi natin sinasabi. Dahil may trabaho, may pamilya, may responsibilidad, may mga taong umaasa sa atin. At minsan, ganito rin ang nangyayari sa mga taong nakikita nating nasa spotlight. At dito nagiging mas malalim ang kwentong ito. Dahil hindi lamang ito tungkol kay Chris Aquino. Tungkol din ito sa lahat ng taong tahimik na lumalaban. Sa isang nanay na pumapasok sa trabaho kahit pagod. Sa isang ama na patuloy na nagtatrabaho dahil may pamilyang umaasa sa kanya. Sa isang empleyado na nakangiti sa opisina kahit may personal na problema. Sa isang estudyanteng pumapasok kahit mabigat ang isip. At sa isang taong nagsasabing, okay lang ako, kahit hindi talaga. Maraming tao ang may ganitong kwento. At minsan, hindi natin ito napapansin. Dahil sanay tayong tingnan ang panlabas, nakikita natin ang smile, hindi natin nakikita ang struggle. Nakikita natin ang success, hindi natin nakikita ang sacrifices. Nakikita natin ang spotlight, hindi natin nakikita ang dilim sa likod nito. Kaya marahil ang pinakamagandang takeaway sa kwento ni Chris ay hindi pinilit niyang magtrabaho kahit masakit, kundi hindi natin alam kung gaano kalaki ang laban ng isang taong nakikita nating nakangiti. Isipin natin ang isang typical na shoot. May director, may production staff, may camera, may lighting, may makeup, may mga taong nagtatrabaho sa paligid. At sa gitna ng lahat, isang artista. Kapag sinabi ng director, action, kailangan niyang ibigay ang kanyang best. Pero kapag sinabi cut, doon lamang maaaring bumalik ang totoong nararamdaman. At minsan, kahit pagkatapos ng cut, kailangan pa ring ngumiti, kailangan pa ring maging professional, kailangan pa ring magpatuloy, hindi dahil mahina siya, kundi dahil may commitment siya. At iyon ang nakita ni Mama Loy kay Chris. Hindi lamang ang artista, kundi ang effort, ang hirap, at ang determinasyon. Pero may mahalagang punto rito. Hindi dapat nating gawing sukatan ng tapang ang pagtitiis sa sakit. Hindi porket nagtrabaho ang isang tao habang nahihirapan, ibig sabihin na iyon ang dapat gawin ng lahat. Hindi dapat maging, kung kaya ni Chris, dapat kaya ko rin. Hindi. Magkakaiba ang katawan, magkakaiba ang sitwasyon, magkakaiba ang responsibilidad, at higit sa lahat, magkakaiba ang laban ng bawat tao. Ang kwento ni Chris ay hindi dapat maging pressure para sa iba.
Sa halip, maaari itong maging paalala na maging mas maunawain tayo. Kapag may taong nagsabing pagod siya, pakinggan natin. Kapag may taong nangangailangan ng pahinga, bigyan natin. At kapag may taong tahimik na lumalaban, huwag agad natin siyang husgahan. Sa ngayon, ang Netflix shoot ay naging bahagi ng panibagong kwento ni Chris Aquino. At kahit hindi pa natin alam ang lahat ng detalye tungkol sa proyekto mula sa ulat na ito, isang bagay ang malinaw. May mga taong nakakita sa effort niya at may mga taong humanga sa kanyang professionalism. Para sa isang taong matagal nang nasa industriya, marahil hindi na bago ang camera, hindi na bago ang pressure, hindi na bago ang spotlight, pero maaaring iba ang bawat araw. May mga araw na madali, may mga araw na mahirap, at may mga araw na kailangan mong huminga ng malalim at sabihin sa sarili, isa pa, isang eksena, isang trabaho, isang araw. Kaya sa susunod na makakita tayo ng celebrity na nakangiti sa harap ng kamera, siguro, wag nating isipin agad na alam na natin ang buong kwento. Dahil ang kamera, isang maliit na bahagi lamang ng buhay ng isang tao, hindi nito nakikita ang lahat. Hindi nito nakikita ang pagod, hindi nito nakikita ang luha, hindi nito nakikita ang mga gabing mahirap, at hindi nito nakikita ang tahimik na laban. Sa kwento ni Chris Aquino, marahil iyon ang pinakamahalagang bagay na dapat nating tandaan. Hindi natin kailangang malaman ang bawat detalye. Hindi natin kailangang manghimasok. Minsan sapat nang malaman natin na may isang taong nahirapan, pero pinili pa ring maging professional. At sa halip na husgahan siya, maaari natin siyang bigyan ng kaunting respeto, kaunting pangunawa, at kaunting kabutihan. Dahil sa huli, ang mga celebrity ay hindi lamang mga mukha sa telebisyon. Hindi lamang sila pangalan sa headlines. Hindi lamang sila mga taong nakikita natin sa social media. Tao rin sila, napapagod, nasasaktan, natatakot, at patuloy na lumalaban. At marahil, iyon ang tunay na kwento sa likod ng kamera. Chris Aquino, isang pangalan na sanay sa spotlight, pero tulad nating lahat, may sariling mga laban na hindi nakikita ng mundo. At kung may isang bagay tayong matututunan mula rito, ito iyon, maging mabait tayo. Dahil hindi natin alam kung gaano kabigat ang dala ng taong nakangiti sa ating harapan. Hindi lahat ng laban ay nakikita sa kamera. Pray, understand, be kind. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Pinas Showbiz Updates para sa mga bagong balita, kwento at trending topics sa mundo ng Philippine showbiz. Hanggang sa susunod, ako ang inyong kasama at ito ang Pinas Showbiz Updates.